Hello guys! Welcome. So tingnan natin kung ano yung sasabihin sa'yo ng card. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Ayan, salamat ng madami sa mga nanonood. So start na tayo. Ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng card? Ayan. Ano yung gusto niya sabihin ng card sa'yo? So, lumabas si Full Moon, si Four of Pentacles reverse, Four of Wands reverse, Five of Wands, Five of Pentacles, and the Nine of Swords. So, may nangyayari dito ha. Para bang meron ditong napag-uusapan. Okay? So, dito, no, meron akong nakita ditong Virgo, Taurus, Capricorn. Meron ding Gemini, Libra, Aquarius. Merong Scorpio, Cancer, Pisces. Merong Aries, Leo, Sagittarius. Halos lahat nandito, no? So, start na tayo. So, dito, no, yung overall energy nito. Nakikitaan ko lang dito, may taong sabihin na sobrang focus sa'yo, okay? Hindi siya yung klaseng simpleng curious lang, kundi para siyang gusto niya bang maabot o maging katulad yung image na meron ka. Yung katulad na attention na nakukuha mo, yung confidence mo, o buhay na nakikita niya sa'yo. Ganon. Dahil doon hindi ka maiwasang pag-usapan. So dito Four of Pentacles, Full Moon, at itong si Four of Wands. Kumbaga, meron kasi ditong taong pilit na kino-compare niya yung sarili niya sa'yo. Hindi maiwasan yun. Nahihirapan siyang i-let go. May pagka-obsession yung energy niya dito, no? Para bang gusto niya kung anong meron ka, meron din siya. Pwede ring insecure siya, kaya masyado siyang nakatingin lalo na sa galaw mo. So, lumalabas din dito, no? Kasi itong full moon, lumalabas ito yung nakatagong emosyon. Ito kasi yung klase ng card na nagsasabing meron siyang lihim na nararamdaman or naiinggit, ganun, lihim inggit or lihim na fascination. Para bang mayroong emotional trigger na hindi niya maitago ng maayos. Okay? Lumalabas talaga. So, nakikitaan ko rin dito, nakikita ka ng tao na to na mas stable ka, mas magaan yung aura mo, kaya kaysa sa kanya ha, dito sa Four of Pentacles. So, dito maari ring meron siyang insecurity sa tulad ng sa bahay mo, sa relasyon mo, sa social media or sa social circle na meron ka, or sa personal space mo. Okay? Ganun siya kainggit dito, no? Pwedeng sa bahay mo din, kung maganda yung bahay mo or nagpapaganda ka ng bahay, So, dito, dito sa Four of Wands, nakikita ka ng tao na to na mas stable, okay? Mas magaan yung aura mo kasi kaysa sa kanya rito ha. Maaari ring insecurity siya sa'yo, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Five of Wands, very competitive. Para bang meron ditong competition na energy. May silent na rival, okay? Para bang kahit hindi mo siya kinakalaban or wala kang pakialam sa kanya, para bang nakikipag-compete itong tao na to sa'yo, mentally, okay? So, dito, lumabas itong si Five of Pentacles reverse. Gusto ng tao na to na makaahon, gumanda rin yung sitwasyon ng buhay niya. Pero kasi, habang ginagawa, kumbaga, habang merong nagbabago sa'yo dito,
lalo niyang nakikita yung pag-itan yung dalawa, okay? Kumbaga gusto niyang gumanda rin yung buhay niya dito eh. Kung ano yung sitwasyon na meron ka, gusto niya din makamtan dito, okay? So, dito, no, para bang lalo kang nakikita ng tao na to na mas umaangat ka kaysa sa kanya. Ganun. Para bang mahilig kasi ito mag-compare. Ito lang nakikita ko. Mahilig siya mag-compare ng buhay ng may buhay. Ganun to. Hindi ba siya maging open mind dito na hindi halos lahat ng nangyayari sa kapwa niya. Iba-iba yan eh. Okay? Iba-iba. Pwedeng ngayon ikaw umaayon sa iyong tadhana, sinuswerte ka dahil araw mo yun, time mo yun. So itong tao na to, nagmamadali din. Gusto niya kapag umaayon sa iyong tadhana, ganun din siya. Okay? Meron tong sariling time and oras para sa pagginhawa niya. Kaya lang, dahil siya yung klase ng tipo ng tao na very competitive or pwede rin very inggit, ganyan. Yun yung mali sa kanya dito. Okay? So, dito, no, matindi kasi yung overthink ng taong ito. Ikaw ba yung laman ng isip niya? Mas madalas, okay? Kung wala kang alam, okay? Kumbaga na-stress siya sa comparison. Wala kang idea, pero madalas kang iniisip nito. So, dito, no, mayroon tong lungkot. Para ba siya nagsisisi? Parang feeling niya kasi may kulang sa sarili niya. May bagay siyang hindi niya makuha na parang natural mong dala. Okay? Kaya dito sa Three of Cups, posible may usapan, chismis, hidden jealousy sa group settings. Okay? Sa mga kagrupo niya. Pwede rin may mga taong sabay-sabay kayong pinag-uusapan. Ayan. Hindi maiwasan yun. Pero dito, no, gusto kanyang gayahin dito. Pero, nawawala kasi yung confident niya. Minsan, nagiging pabigla-bigla din to or immature yung reaction niya dahil intimidated siya. Okay? Pero siyang takot din. May pagtatago to ha. Hindi niya diretsang inaamin yung tunay niyang nararamdaman sa Seven of Swords. Pwede ring palihim siyang nag-observe sa'yo, kumukuha ng idea mula sa'yo. Excuse me po. So dito lumabas ang Chariot Reverse. Nawawalan ng balance siya. Okay? Nawawalan siya ng focus sa'yo. Para bang gusto niyang habulin ka or pantayan ka pero hindi niya alam kung paano. Kaya pagdating sa Knight of Swords, mabilis yung isip, okay? Mabilis din yung salita din ng taong ito. Posible rin siya yung madalas magbanggit o magdala ng topic tungkol sa'yo. Okay? Kahit halimbawa sa group nila, hindi ka naman yung topic, siya nag-uumpisa ng topic sa'yo. Okay? So dito, lumabas ito of Wands Reverse and Seven of Wands upright. Takot tong lumabas sa comfort zone niya. Kaya imbes na ituon yung sarili niyang growth, napupunta siya sa energy ng pagtingin sa'yo. Okay? Kaya sa'yo nakatuon. Ayan, may audience ka na, may fans ka na. Dahil sa taong ito. Lagi kasi nakatingin, nakasubaybay sa'yo. Para bang inoobserbahan yung galaw mo, kilos mo. Kung meron kang mga ginagawa sa social media at ikaw ay kumikita sa social media, inggit na inggit to sa'yo. Ayan, kung isa kang vlogger. So dito, ikaw naman kasi dito sa Seven of Wands, lumalabas na protected ka. Okay? Matatag kasi yung energy mo. Kahit may pressure or inggit sa paligid, hindi ka basta natitinag. So, gusto niyang gawin or subukan yung ginagawa mo pero natatakot tong mag-fail. Okay?
Kaya minsan hanggang tingin or usap lang, ganyan. So dito sa The Hermit tahimik lang siya, nagmamasid. Hindi naman lahat ng nararamdaman ng tao na 'to lantaran, hindi gano'n. Puwedeng introvert 'to, palihim na yung alam mo yun, palihim talaga yung approach niya sa'yo, gano'n. So nakikitaan ko dito, para ba siyang admiration mix with insecurity. Para bang humahanga din siya sa'yo pero dahil may insecure, natatakloban yung paghanga ng taong ito, okay? Para ba siyang silent competition mo. Kumbaga, yung pagiging topic ka, lalo-lalo na sa usapan nila, okay? Or sa isip niya dito, no? Maraming pumapasok. Siya din yung nag-uumpisa ng topic about sa'yo, okay? Lalo-lalo sa mga group, pali siyang kachika-chika niya, ganun. So, nakikitaan ko lang naman din dito, kahit baga meron siyang mga chinichika ka, no? Hindi naman ibig sabihin nito lahat ng tao sa paligid mo ay masama yung intention, ano? Kahit merong chinichika siya, merong iba pa rin sa paligid niya na pinagkukwentuhan sa'yo na hindi rin naman naniniwala, okay? Pero may isa lang, okay, na masyadong naapektuhan sa presence mo. Ito lang nakikita ko. Kaya nahihirapan siyang hindi ka i-compare sa sarili niya, okay? Kasi yung itong tao na to, sobrang trigger siya sa'yo. Ayan, kung may idea ka kung sino to, okay, comment down below kung may idea ka. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.